Daryl Yap bumuelta sa MTRCB, Eat Bulaga, di matinag ng katapat na programa. Yan pag-uusapan natin ngayong araw po ng Biyernes, January 31. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. Pakilike and share na din po mga kaparokya. Maraming salamat po. So yun nga mga kaparokya, last time ay pinag-usapan natin yung pahayag ng MTRCB with regard sa inire-review na daw di umano ng ahensya ang movie na Pepsi Paloma. Ayon yan di umano sa direktor nito na si Direk Daryl Yap. Dahil dito ay sumagot naman ang arkitekto ng pelikula kung saan wala daw siyang alam sa requirement na kinakailangang isubmit. So basahin natin ang kanyang pahayag mga kaparokya. Ang nagpa-MTRCB po ng pelikula namin ay ang distributor. Tinanong ko naman kung tinanggap ang materials, umuo naman. 10 AM pa lang nandun na raw sila. After lunch nagpapa-update ako, may meeting daw sa Nasinet para sa legal. Gabi na nang mabasa ko ang letter para sa mga additional requirements na hindi naman hiningi sa mga pelikula ko noon. 16 films din yon. Nandun naman ang pelikula ko. Hindi ko alam kung napanood nila o hindi. O sige, kunwari hindi pa nila napanood. Nandun na eh. Pag pumunta ka sa MTRCB, natural, papareview ka. So sabi ko nung nakapasok na sa portal ng distributor at nandun na sila sa MTRCB, nagpapareview kami o nire-review na. Hindi naman nandun iyon for safekeeping. Wala akong intensyon na maging adelantado o pangunahan o magsabi ng mali. Pagbibigay ko ng update iyon sa mga nakasubaybay. Hindi ako aware sa hiningi nilang additional. Magpapareview lang ako ng pelikula at bahagi naman ng pagre-review ang paghingi ng requirements. Hindi ko alam ano itong pahayag na ito. Sa ayaw at sa gusto ng sino man sa industriya, Pilipino ako at manggagawa ng sining. Bahagi ako ng industriyang hindi pagmamay-ari ng kahit na sino. Hindi ako kalaban ng kahit na sino, kahit pa ang tingin sa akin ay kaaway. Wala na kaming pondo para sa mga susunod na akbang kundi kami maipapalabas sa Feb 5. Ganun pa man, nire-respeto ko ang MTRCB. Kung hindi pa nila ni-review, okay. Pero wag akong gawing sinungaling sa maliit na detalye. Gumawa ako ng pelikula, bahagi ng industriya, ng mga karapatan at kalayaang kaakibat nito. Pelikula ko lang ang pinapasuri ko, hindi ang aking pagkatao. Well, mga kaparokya, the best way for me kung talagang may question si Direk Daryl Yap ay siya mismo ang pumunta sa tanggapan ng ahensya to clarify things. Kaya lalong nagiging masama ang tingin ng ibang tao dahil din sa ginagawa niya. Instead na manahimik at tahimik na mangalap ng sagot ay kung ano-ano pa ang sasabihin sa social media. Tsaka bakit distributor at hindi siya mismo ang pumunta sa ahensya since sa kanya naman ang pelikula? Para mas na-clarify niya ang lahat. Talk of the town ang pelikula at alam ng MTRCB na may pending case ito, so need lang ng requirement para masimulang i-review. Parang Senomar lang yan pag ikakasal ka. Kailangan mag-submit ng Senomar para makasigurado na hindi ka kinasal. Yung 16 films na sinubmit niya before ay wala naging issue. Kaya walang hininging requirement. Unlike ngayon na very obvious na maliciously done at nakakapanirang puri talaga. Tsaka hindi naman siya kaaway. Hindi naman turing sa kanya din ay kaaway. Iba lang interpretation niya sa nangyayari at iba din ang interpretation ng iba sa ginawa niya. Ako mas naniniwala ako na politically motivated ito. Bakit kanyo mga kaparokya? Kasi sa title itself pa lang ay very maliciously na. The R of Pepsi Paloma. Pinapatungkulan dito ay yung mga nang abuso or gumahasa kay Pepsi. Since kwento ito di umano ni Pepsi, dapat ang title nito ay The Life or The Story of Pepsi Paloma. Tsaka May 31, 1985, namatay ang dating sexy star. So supposedly, the day before ng kamatayan niya yung talagang date ng showing nito. Kung talagang para sa 40th death anniversary ito ni Pepsi Paloma. Ang layo ng February sa May. At ang start ng campaigning is February 11 at February 5
yung showing. So malaking epekto nga ito sa kandidatura ni Tito Soto, Vico Soto, Gian Soto, or ng mga Soto. Tapos pasabog pa, yung bagong taon ka naglabas ng teaser video na lantarang binanggit si Bossing. Nasampahan din naman si Richie De Horsey at Joey De Leon. Bakit di binanggit yung dalawa at tanging si Bossing Vic Soto lang? So ginawa ang movie talaga na yan para siraan ang mga Soto. Yun ang sa palagay ko. Pero the best way dyan ay magsumiti siya ng requirement para ma-review na at maipalabas. Ganun lang yun kasimple, mga kaparokya. Samantala, Eat Bulaga di matinag sa highest views online ng katapat na programa. So last Wednesday ay nakaabot at nalagpasan nito ang pinakamataas na views nito na 126,000 kung saan nakaabot ito ng 129,000 views. Pinakamataas na views after mag-pilot ang Eat Bulaga sa TV5. At kahapon makikita sa ating screenshot na ang Eat Bulaga po ay may 123,000 highest views at ang Eat Showtime naman po ay may 90,000 highest views. But in fairness po sa Eat Showtime, in today's episode nito ay tumaas po ang kanilang views sa tulong ng presensya ng Unkabogaable Star Vice Ganda na bumalik last Wednesday. So umangat at malaking improvement po ito on the part of ABS-CBN GMA noontime shows. So dito angat at patuloy pa din po nananalasa sa views ang main YouTube channel ng Eat Bulaga at good development ito sa Eat Showtime. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.